Well, ito na siguro mga buddy ang isa sa napakagandang balita na ating nabasa ngayong araw na ito, October 6, 2023 mga buddy. Ito ipakita ko sa inyo yung mga ilan sa mga artikulo tungkol dito sa balita na ito mga buddy. Ito, sa philstar.com, breaking, napatunayang hindi nagkasala ng Malolos City RTC Branch 19 si retired Major General Jovito Palparan at iba pa sa kasong kidnapping, serious illegal detention at serious physical injuries, bagay na inihain ni na Raymond Reynaldo Manalo. Ito naman sa balitang click, Palparan inabsuelto ng hukuman sa kidnapping at illegal detention. Ayan, philstar.com, ganun din. Ito yung mga human rights activists, nagkaroon na ng ng protesta dahil nga sa nangyari na paglaya ni or pagka-acquit dito kay General Jovito Palparan. Ayan, acquitted na, so good news mga buddy. Ito kasi si General Jovito Palparan ay isa sa mga kinatatakutan. Tawag nga dito the butcher, verdugo ng mga NPA noong panahon na siya ay nagsisilbi sa bayan. Ayan. So, nagkaroon na rin tayo ng vlog tungkol dito kay General Jovito Palparan. At yun nga, malaking tulong ito si General Jovito Palparan mga buddy sa ating bayan nung kapanahunan niya. Kaya nga, naano lang siya napag-initan lang siya at idiniin doon sa kasong yun para mawala siya sa serbisyo, para makulong siya. Pero finally mga buddy, ito na, at nabigyan na rin ng hustisya si General Jovito Palparan. Minsan nang nagkaroon tayo ng vlog dito, nakausap ko pa yung anak niya mismo, yung babae na anak niya. Talagang nakakalungkot na yung sinapit ng kanyang ama sa kabila ng paglilingkod niya sa bayan ay ang naging kapalit ay ang pagkakakulong niya. Napakatindi nitong si General Palparan. Para doon sa mga hindi nakakaalam mga buddy, si General Jovito Palparan ay isang retired Army General. So former politician din siya. At dito nga sa Wikipedia niya ay convicted criminal nakalagay. So from 2003 to July 2004, siya ay naging commander ng Philippine Humanitarian Contingent sa Iraq War mga buddy. Nag-serve din siya ng congressman representing the Bantay Party List Group in the 14th Congress of the Philippines. So yung taguri sa kanya ay isang butcher because of his deadly campaign against communist rebels. So noong September 17, 2018, Palparan was found guilty of kidnapping and serious illegal detention over the enforced disappearance of Sherlyn Cadapan and Karen Empeño in 2006 and was sentenced to 40 years imprisonment. So from 2018, nakailang taon din siya sa kulungan mga buddy. Sa kanyang military career mga buddy, namayagpag siya bilang isang tenyente sa Basilan at Sulu ng halos 8 taon. So 1973 siya pumasok sa Armed Forces of the Philippines. So yung kanyang first combat duty ay sa isla ng Siasi sa Sulu with the 24th Infantry Battalion. At noong January 1974, nagkaroon siya ng isang enkwentro dito sa Indanan, Sulu, when MNLF fighters attacked the 24th Infantry Battalion after the burning of Holo, Sulu in February 1974. Kaya kita nyo yung mahaba pa dito yung kanyang naging yung mga naging accomplishment niya mga buddy kung iisa-isahin natin. Sa madalit salita, itong si General Jovito Palparan ay naglingkod ng taus-puso para sa bayan. Kagaya ng ibang sundalo na kilala natin, lahat sila may mga kwento Pero naging matindi ang campaign nitong si General Palparan laban sa CPP-NPA
Kaya galit na galit ang mga CPP-NPA sa kanya at ibinagsak siya. Pero ngayon, ito na yung balita na napakaganda na finally na-acquit na si General Palparan, pati na rin yung mga kasamahan niya doon sa kasong ibinato sa kanila. So after ilang years. So sana ay makita natin itong si General Palparan na patuloy na magsilbi sa bayan, patuloy na paglingkuran ang Pilipinas, at alam natin na napakalaking tulong nito. Yung kanya mga ginawang strategy noon, sana mai-apply din ngayon. Yan. Kaya congratulations po sir. At kayo po ay nakalaya na. At alam po natin na may katarungan pa rin na nangingibabaw sa Pilipinas. At sana ay makatulong pa rin tayo sa ating bansa. Lalo na nga kayo ay nasa laya na. Maraming salamat, General Jovito Palparan.